Good afternoon po sa ating mga kagandang buhay dyan. At bago po ako tumulak papunta po ng Negros, tunghayan po muna natin ang paglilipat ni Ron's Farm Official ng kanyang mga itik Pinas galing po sa aming incubator, papunta po sa ating hatcher dahil this afternoon po, nakita ni Ron na marami ng crack ang ating mga itlog at natatakot po siya na mamayang gabi ay magsilabasan na yung mga sisiw. Kaya't kailangan na niya pong ilipat sa ating hatcher together with Miss Aubrey na certified na rin po ngayong farmer. Accountant po natin na naging farmer. Ayan, ang kagandang buhay ninyo na sinubaybayan po talaga itong project ni Ron. Kaya ma-inspire pong muli dito at ipapakita namin ang aming mga pure line. We welcome natin ang ating mga siho, mga kagandang buhay. Ayun, mainit-init ang ating mga itlog. 39.2. Ba, 39.2 pa ito. Sa kabila, oh. Wala pang bawas. Ito pa lang nabawasan ni Ron. 37.2. Kasi naka-division ito, Ron, no? Naka-division ito. Naka-division po kasi. 1.5, 1.5. Ayun, oh, naka-division. Ayun. Ito naman, another 1.5. So, ano nga ang sabi ni Sir Renato dito, Ron? 4:1? Oo, apat daw na sa apat daw na itlog, isa daw yung babae na makukuha. Pero yung iba namang parte, hindi napipisa, bugok, Meron kasing, ganon. lalaki, ganyan. Hindi magpisa, may bugok. So, ano yung may mga tatak na, pintel pen? Ito ay itim. Itim. Tsaka So, yung walang tatak, Kaki kasi. Yung, kaki. yung dito na side. Oo. So, ganyan talaga ang paglagay sa hatcher? Kulang nga eh. Kailangan na siyang ilagay sa hatcher, mga kagandang buhay. Yun. Ay, tulong-tulong, Miss Aubrey. Ito po ang aming legendary first batch po, mga kagandang buhay ng ating Pure Line. Kung natatandaan po ninyo sa aking mga vlogs nung nakaraan, nanawagan po talaga ako para po sa Pure Line. Mahulog. Bali. Pero pag wala po talagang Kulang talaga. tulong ng Diyos, hindi namin makukuha ito. So, medyo hindi kasya, Ron, ang 1.5. Pero may napipisa na kasi May napipisa na daw. Saan? Uy. Marami ng ganito. Napipisa na. Bumibiyak na. Kaso lang, kulang yata itong... Sabi yan ang gumawa, di ba? Nasa 3,000 din yan ang kanyang hatcher. So, ibig sabihin, hindi puno yung pagkakalagay mo. Oo nga eh. O hindi maganda ba yung pagkakasalansan mo, anak ko? Wala namang magandang pagsalansan siguro nito ma kasi... So, ganun lang. Ano lang naman ito? Freestyle. Oo. Wow. Excited ka ba, Miss Aubrey, sa ating first batch? Marami na talaga ng ganitong napipisa na. Uy. Kandling mo na ni Ron kung buhay na buhay. Buhay. Meron? Buhay na? Gumagalaw na eh. Wow. May gumagalaw na sisiw sa loob. So, pag ilang days na ito ngayon, Ron? 25 days. Di ba sabi 28? 25 pag dito ilalagay na siya sa hatcher. So, tamang-tama na talaga ang oras niya. Hmm. Sakto ang oras ng paglilipat natin sa hatcher, mga kagandang buhay.
So, dapat pala mas malaki ang hatcher ron. Pag nag-order pala tayo ulit, mas malaki. Kung 5,000, dapat ang hatcher nasa 6,000. Okay lang naman ito. Kasi malaki lang naman ito. Hindi lang naman magkasya kasi nga malaki yung itlog. Mas malaki sa karaniwan, ano? At di daw dito kasi nabawasan kasi hindi tayo nag-candling. Oh, hindi nabawasan kasi hindi kami nag-candling po, mga kaganang buhay. Automatic kasi ito eh. Oo. Automatic na po ang ating Bali incubator. itong mga nilalagay namin na to, marami pa dito hindi mapipisa. Kaya nga 4:1 sa 3,700 lang na babae. Oo po. Ganun. So, ang Renx incubator po, mga kaganang buhay, ang ganda ng performance ng incubator nila. Ito talaga sila. Ganda ng performance. So, ayan po si Miss Aubrey. At medyo na-like na talaga namin yung farming ngayon. Oo. Hinintay talaga ako ng itlog natin na mailipat. Para bukas na kasi, mga kaganang buhay, ang alis ko. Papunta na ng Negros, kaya abangan nyo na ang aking mga vlogs. Ano ang ginawa mong bago ngayon sa ating channel? Ano po, yung mga loyal supporters po ng Sauce Gandang Buhay, pwede pong mag-join ng ating membership sa channel po ng Sauce Gandang Buhay. Meron pong perks ang magjo-join po ng ating membership. So, meron po tayong 3 levels. Meron pong silver, gold, tsaka platinum. May naka-indicate pong price doon sa bawat level po na yun and yung perks na matatanggap ng bawat member. So, halimbawa po yung mga perks po doon is yung kapag mag-comment po sila, priority po yung pag-reply ni Sauce Gandang Buhay sa inyo. Tapos, meron pong mga exclusive na post or mga photos or videos, updates Para sa member channel. lang. Na para sa member lang po, na sila po ang unang makakakita or sila, para lang po talaga sa kanila. Tapos, meron din pong sila yung unang makakita ng ating upload. Tapos may badge pa sila. Opo, meron pong badge, tapos ano pa nga, hindi ko kasi na-memorize kanina lang kasi yun. Kasi gumaya lang rin kami sa ibang channel kasi para mapalawak pa po natin, mga kaganang buhay, dahil habang lumalago ang ating channel, ang dami rin natutulungan, Oo. Pwede tayong gumawa ng project kung maipon natin yung mga nila, mga subscription. 'Di ba? Membership fee. Kaya ano ang aasahan nila sa pagbabalik natin sa vlogging? Medyo naka-recharge na si Mama eh. Maaasahan po nila ang magagandang mga topics na ibabahagi ni Sauce Gandang Buhay sa inyo. Siyempre, edit ng maganda ni Miss Aubrey. At saka, invite mo rin sila sa channel ni Ron's Farm Official. Ano ba yung balak niyo sa channel? Sa susunod na mga upload po namin, makikita niyo na po ako. Magbablog na po ako sa channel ni Ron's Farm Official. At magpa-farm po kami, like magtatanim ng mga seeds na binili namin kahapon. Update sa ating Itikan. Yun Sa ba? Itik, Pinas po talaga yan, nakasentro. Pero sinabihan ko kasi si Ron at saka si Aubrey, magtanim na ng aming mga kakainin. No? Pero yung main mo talaga is para ma-promote itong ating Itik Pinas at para makapagbigay ng inspiration sa iba. At siyempre sa pag-update mo lagi araw-araw ng iyong maseho, tsaka hanggang kung paano tayo ba kumita, siyempre gagawa tayong itlog alat, kagaya niyan, merong nakasalang tayong itlog alat, nasa 50 trays. Nagluluto po kami ngayon. Luto sila ngayon. So yan na po ang product na ating naunang mga na inalagaan. Pero ito kasi is pure line. Magiging breeder po natin. Naku, kasama ka rin nang kinuha natin itong breeder natin. Grabe po yung naging journey namin, mga Kaganaboy. Sinamahan ko po talaga yung ating agriculturist. Dahil dito po, na-visualize ko talaga
na mas makatulong tayo sa community, mas marami tayong mabibigyan ng trabaho, mas marami tayong ma-inspire dahil ang dami pong opportunity. No? Walang mga siho pa dito ng Pure Line. Tayo lang po dito sa tayo Panay lang. Island. Kami lang po, mga kaganang buhay. Kaya sa aming mga subscriber, tingnan nyo lang po yung bagong perks na ginawa ni Miss Aubrey. Kasi dati po, mga kaganang buhay, si Miss Aubrey, puro mga long gown ang sinusuot. Model po siya. Nagrarampa. Ngayon, magrarampa na siya sa Itikan, ha? Para dahil, yun nga ang sabi niya, makikita na natin siya. May mga bugok, ano? Opo. Pero konti lang ron, ang porsyento ng bugok. Konti Konti lang. lang. Hindi kasi Yun. natin nakanding po. Pero mabaho siya. Oo. Pero wala pa kahit isang napisa, ano? Wala pa. Crack pa lang. So, mamaya, siksik mo hanggang kumasya yung May itlog. 3,000. Diyan. So, after this, mga kaganang buhay, kailan natin balak ulit, Ron, na para sa ating second batch? Dapat niya kumuha na ngayon. Sige, pahingahin muna natin yung incubator habang nasa Negros ako. Para makapag-vlogs. But actually, ang dami na talagang na-miss tayo. Hindi kasi sa edad yan eh. Hindi sa edad ang pagba-vlogs. Sabi kasi ng iba, wala daw manunood sa mga vlogs natin dahil matanda na daw ang host. Hindi naman natin kinakaila, mga kaganang buhay, na matanda na ang host. Pero ang importante kasi, kung ano ang laman ng inyong vlogs. Kagaya niyan, maraming natuto kung paano po bumili ng mga baka sa stockyard. May mga bugok. Walang similya. Uy, walang similya, no? Walang similya. Anong naramdaman mo ron dito sa unang papisa mo ng Pure Line mo? Ay, napakarami mga challenges din, napakarami. Kasi hindi pa nga tayo sanay sa pagpapapisa ng ganitong klaseng ano. As in, overall na pagpapapisa, wala pa tayong experience talaga. Itong incubator na to, pagpatak niya ng mga... Ito pa dito. Yung mga pagpatak niya ng mga, siguro 20 days itong itlog or 15 days, wala na ako halos tulog. Kasi umaano kasi ito, tumataas yung ano niya. Umaabot yan ng mga 41 something. Oh no! Ilan lang dapat? Kasi dapat maintain lang mga 37 to 38, ganyan. Hindi talaga marunong. Nag-research Oo. kung normal lang ba na ganun. Normal lang naman talaga daw kasi nga kapag may mga pores kasi itong itlog. Mga butas ba? Oo. Kaya nga kung gumawa tayo ng itlog alat, pumapasok yung alat. Oo. At pagbuhay na yung similya, yung ano niya, itlog, na lumalabas din yung init na pinoproduce ng sisiw sa loob, sa itlog. Kaya kusang umiinit yung itlog. Nami-maintain niya yung init niya unless nakunin mo talaga yung heat source. At sa 3,000 ba naman na yan, uminit. Di iinit talaga yung buong incubator. Umabot yan ng mga 41.8. Oh no! Ganun, natataranta na ako. Ganun kahirap ang ko rin, pagdaanan ngayon. Ito naman, kala ko nga mamatay na yung mga similya. Kaninang umaga, meron ako dyang nilagay. Yung tropa ko may nilagay na manok. Itlog ng manok. Napisa yun kaninang umaga. Tapos itong hapon, chinek ko itong itlog, meron ng mga butas, marami ng may crack. At tapos kapag pailawan mo yung mga itlog, gumagalaw-galaw na yung mga sisiw sa loob. Napakasaya. Napawi rin yung hirap at kaba. Naramdaman namin ng ilang linggo. Kasi nga parang malapit na tayo sa final final product ba. Parang mapipisa na talaga ito, mga kagandang buhay. Yun lang. So ngayon may doubt ka pa rin na nilagay mo siya sa hatcher.
Wala na kasi buhay na eh. Kahit anong mangyari niyan, mahahatch na ito kasi buhay na siya. Buhay na to. Wow. Mga after 3 days, 2 to 3 days, ay update na namin kayo. Meron na tayong mga seho dito sa bahay. So wala ako dito. So manawagan ka sa kanila kung saan nila i-update. Sige, i-update namin kayo ni Aubrey sa channel namin na Ron's Farm Official. At sa mga nagnanais o nagbabalak na bumili ng seho rin, na matuto rin paanong mag-alaga from seho talaga papuntang layers. Seho to layer. Subaybayan nyo po yung aming vlogs. Ron's Farm Official, ka-agree. Mga ka-agri explorer! Welcome po sa Ron's Farm Official Channel. Kasi ako po ay pupunta sa Negros bukas para po mabisita si Kibeng Roger at ang ating pong trupa doon sa mga stockyard. Abangan nyo na po si Kisols Gandang Buhay dyan sa mga stockyard. Sa mga kapwa po namin, Behiro, mga ahinte, mga minamahal ko ahinte, miss na miss ko na kayo dyan sa stockyard. Wow! Abangan nyo po ang aking pagbabalik at sa aking pong mga loyal supporters sa Sol Gandang Buhay. Abangan nyo po ang aking mga vlogs, mas lalo ko pong sisipagan, mas lalo ko po kayong i-inspire mga kagandang buhay, makatotohanan pong pagsadula sa ating mga pinagkakakitaan, sa ating mga farming ideas, at sa mga negosyo po natin. Yan po ang amin pong ialay sa inyo mga kagandang buhay. So pakisupport ang channel ni Ron's Farm Official para po itik talaga po ang kanilang Content namin is mostly talaga itik. Itik talaga kasi ito yung itik at pugo. kambing mo. Kamusta? Oh. No comment. Dids na dids. Ako'y dids na dids sa'yo. Sa kambing mo. Na deads pero may may natutunan. Ay, ang galing naman ni Aubrey ngayon. Dati mga kagandang buhay, mahiyain ko si Obs. Sobra, mahagip ko lang ng kamera, grabe na ang hiya. Siguro ngayon, dahil siya ang nag-i-edit, wala na, nasanay na siya, na ganito talaga ang buhay na niya ngayon. Kailangan niyang ma-inspire ang mga tagapanood niya. Ito na ang buhay natin. Farming, masaya sa farming. Grabe. Abangan nyo ang aming mga updates sa paggawa rin ng pagproseso ng mga itlog. Yan, tuturuan rin namin kayo. Actually, may itlog alat ka doon nakasalang. May 53 ako dyan nakasalang. Ano pa yan? 3 PM pa yan sinalang. Hindi ko na alam kung anong oras na. Baka mga 5 na siguro. So, anong oras mo hanguin? Niluluto ko kasi yan mga 7 hours. So, ilang hours na siya? Hanguin yan mga 10 PM na. Baw, mamaya pa? Oo, 10 Mamaya ng PM. alas 10 pa, hahanguin. Ganyan kahirap. Mas malaki talaga ngayon ang mga pure line mo, no? Malaki talaga ang itlog niya. Oo, mas malaki talaga. Yung may mga lahing itik Pinas. Hindi ngayon puro eh. Hindi yun pure. Siguro mga F3, F4 na yun. Oo. Yung itlog po na niluluto ngayon ni Ron, hindi po yun galing sa pure line. Oo, hindi yun galing mas sa pure line. Pero Galing- malalaki na. Pero malalaki. At puti. Puti yung itlog. Walang halos green. Kasi yung pateros, sa napansin ko lang sa pateros, siyempre marami ring mga duck racers na pateros talaga ang gamit. Yung itlog ng pateros is meron ring white, pero meron ring green. Pero pagdating kasi sa itik Pinas na itong inalagaan kong last, puti talaga yung itlog. At malalaki. Umabot sila ng 6 months old, o magsimula na silang mangitlog, malaki agad yung inaano nila. Yung itlog na pinoproduce nila, hindi gaya ng pateros. Ang tagal palakihin ng itlog. Eh, mas lalo na ito. Mas lalo na ito maganda kasi pure line ito. Oo.
Itong kay Sir Renato na tong mga itlog, kita nyo naman ang lalaki. Meron talaga napipisa, oh, yan, oh. Yung mga pisa na talaga, oh. Equip na talaga yan, mga kaganda buhay ng knowledge si Ron's Farm Official kung paano po niya mapanatili ang kanyang pure line. Siyempre, magaling ang mentor niya. Oo. Si Sir Renato. Ramos. Isa sa legit talagang supplier ng Itik Pinas Pure Lines. Pero hindi yun basta-bastang magbibigay lang kahit kanino ng Itik Pinas Pure Lines. Ikaw, pinagbigyan niya kasi nga agriculturist ka at wala pa talaga, hindi niya naaabot ng market itong aklan. Yes, hindi niya saklaw ang aklan. At marami rin sa kanyang nag-inquire. Gusto niya maging counterpart tayo. Na Yes. pag may mag-inquire sa kanya ng Itik Pinas, tayo ang magpo-provide. Yun. Dito sa Western Visayas. Yes. Kasi hindi madali ang pag-transport nito. Grabe ang pinagdaan ng mga permits. O hindi basta-basta nakukuha ka lang. Ang permit po, sang kada makmak. Tapos yung expenses nito, grabe rin. Grabe rin ang expenses sa pagkuha pa lang namin Ay, doon. Grabe to. Pagod ni Ron's Farm Official. Sa pag-drive. Yun, umilaw siya, oh. Wow. So, second batch is waving. Asikasuhin natin yan, Ron, pagka... Yes, mas. Kasuhin talaga yan. Tapos nating makapag-vlogs ako doon at makapag-bigyang oras din ang ating Negros kagana buhay. Sa taga Negros, wala pa rin silang pure bloodline? Pure line? Oo, wala rin doon. Oo, puro lang mga inbreeding. Puro mga kasi ibang klase kasi yung pagpanatili ng pure line. Marami kasing Pinoy na magsabing, Itik Pinas lang naman lahat ng itik eh. Oo. Diyan din ako na loko dati. Oo. Sinabi ng buyer ay ng seller na yon. Oo sir, Itik Pinas to kasi sa Pinas tayo eh. Diba? Ako naman, hindi pa, wala Wala ka pa pang kaalaman. experience. Kasi ko, ganun ba? Ganun ba, sir? Yun ba yun? Oo. Okay, ah. Okay, Itik Pinas kasi Pinoy tayo eh. May pagkalipas ng ilang buwan, 4 months, 5 months, hanggang sa mga itlog, sabi ko, ang konti naman ang itlog nito. Puro lalaki pala. Ang dami palang lalaki. Oh, no! Sa 250, siguro Scam. lalaki, mga 90 plus. Na-scam ka, Ron's Scam Farm talaga. Official. Tapos ang hirap alagaan ng Itik Pateros, laging naglulugon. Laging nagmomolting. Hindi ko alam kung sa akin lang ba yun nangyari o kung ano mang pero nagmomolting talaga. Pero dati kasi bukang bibig lang natin, bukang bibig. Para kasing wala talaga tayong burn out talaga. Wala tayong simulan. Oo. Grabe yung pagsimula natin dito. Panawagan pa ako ng panawagan. Ngayon, yung mga gusto mag-alaga ng Itik Pinas, meron na po kayong mapagkukunan. Counterpart po tayo ni Sir Renato Ramos. Salamat talaga kay Sir Renato at pinagbigyan ka talaga niyang mabigyan ng kanyang mga knowledge kung paano mo mapanatili ang iyong pure bloodline, ang pure line mo. Yes, tayo ng mga next generation eh. Hindi naman kasi yan tinuturo sa maramihan. Sa mga individual lang talaga na may potensyal na magparami at saka Kahit sino naman pwede namang matuto ng mga techniques na yan. Kasi yan, common knowledge lang naman. Pero iba talaga kasi yung manggaling talaga yung mismong, kumbaga maturuan ka talaga ng experiensyadong dekada na talaga yung experience. Katulad ni Sir Renato. Ilang dekada na siyang nag-iitik. Yung experience niyan, di mo na mabibili ng pera. O sige nga, promote mo muna rin yung Ranks Incubator. Ayan o. Yan, sinong may gustong magpagawa ng quality incubator, dyan kay si Rex, taga Karkar, Cebu. Oo. Maganda rin. Ganda ang performance.
ng kanyang incubators. Meron yan siyang made to order lang talaga kahit ilang capacity gusto mo. Fully automatic talaga yung kanila. Pang manok, pugo, itik. Proven and tested. Maganda. Hopefully, maganda talaga yung maging recovery nitong itlog. Sana. So, dapat Sana i-update talaga. nyo talaga Oo, ang ating update mga talaga viewers. to. I-update talaga namin kayong mga viewers namin para nang sa ganun, matuto rin kayo sa mga pag-alaga, pagpapisa. Kasi marami talagang mga tao ring nagnanais na mag-alaga ng itik Oo. at mag-farming in general. At saka maganda talaga itong klaseng farming. Maganda. Maganda talaga yung kitaan dito. Basta magaling ka lang magproseso ng mga itlog, mag-market, at siyempre mag-alaga. Dapat talaga alagaan sila mabuti para nang sa ganun, bigyan din tayo ng magandang produkto, itlog. Yan, buksan mo na. Hindi ko alam kung kasya to. Charan! Mga kagandang buhay! Sasabayan po natin yung MC ng basketball. Dito po sa basketball court po, malapit sa bahay namin kasi may liga-liga po ngayon. Gusto ko lang kasing ipakita sa inyo yung aming pagluluto ng itlog alat. Nasa 50 tray po ito, mga kagandang buhay. Yan. Kailangan lang talaga, tuloy-tuloy po yung apoy. 7 hours po namin nilalaga ito. Yan. So, medyo na po, expert na yung ating agriculturist sa pagluluto ng itlog. Alat. Ayan. So, ilalako po ito ng ating tagalako bukas. Si Michael po, ang ating driver sa Bakahan. 'Di ba, na naka-assign sa Cavite. So, dito ko muna siya i-assign. Kasi medyo isa na lang po yung ating, ngayon, katayan na pinupuntahan. So, abangan po yung aming finished product dito. Ayun, masakit ang mata ko. Sa usok. So, bye for now, mga kagandang buhay. Abangan nyo po ang aking mga vlogs sa stockyard po, mga kagandang buhay, mga ahinti dyan. Na-miss ko po kayo lahat. Sa ating mga tagapanood, na-miss ko po yung mga comments ninyo. See you there po.